Mga kababayan, yung sunod, mamaya po mga kababayan, may live tayo ha, mga 8:30, live tayo ulit. So ito yung sunod, mga kababayan. Merong dumarating ngayon na balita na kung saan ito ang katotohanan. Mga kababayan, hindi po totoo na si Digong ay nakalaya. Pakalat lang po ng mga bubong DDS yan na si Digong daw ay nagkaroon na daw ng interim release, nag-grant na daw, hindi po totoo. Bakit? Ito po ang totoo dyan. Galing po ito sa Politico page, Politico News, Politico page. Ang nakalagay po dito, mga kababayan, ayan, mega love shoutout po sa Sirisa Force, ayan, mega love shoutout. Ito po ang nakalagay, relax lang, according kay Senator Trillanes. Ito ang sabi niya, mga kababayan. Sa Politico.com. Ito po ay sister company ng Billionaire News. Relax lang. Trillanes says Rodrigo Duterte still in ICC detention as BP Sara raised health concern. Ang katotohanan dyan, mga kababayan, andyan po si Senator Trillanes sa ICC ngayon, sa mismong kulungan. Nandyan po si Senator Trillanes, mga kababayan. Si Trillanes mismo ang nagpatunay na si Digong ay hindi po nakakalaya at wala pong grant na interim release. Di ba? Ma'am Charis Castillo, hello po. Hindi po totoo. Imposible naman na si Digong nag-grant ang interim release tapos si Trillanes nandoon. Sa tingin ninyo, papayag? Di ba? Ma'am Julieta, salamat po. And kay Ma'am Philly Agpoon dyan sa Hong Kong. Ayan si Trillanes. Nandyan si Sintri. Kaya tanong ko ngayon, mga kababayan, hindi kaya dahil nakita ni Digong si Trillanes, kaya siya'y nahimatay at nabulagta? Hindi kaya inasar-asar ni Trillanes doon at sinabi niya, di ba? Magaling ka. Sabi mo noon, magaling ka, di ba? Di ba? Magaling ka na presidente. Di ba? Ipapakulong mo si Dilima. Di ba? Ipapakulong mo ako. Di ba? Sampalin mo ko sa publiko. Asaan ka ngayon? Siguro nang gigigil si Digong, tumaas yung alta presyon. Ayun, bumulagta. Tanong ko lang, mga kababayan, napaka-imposible naman na hindi papasukin si Trillanes doon. Si Trillanes nga ang complainant. Tanong ko lang hindi kaya dahil, mga kababayan, bumulagta si Digong dahil nandun si Trillanes, inasar-asar ni Trillanes? Kasi imposibleng hindi papasukin yan. Complainant yan. Isa yan sa complainant doon na nag-file ng kaso kay Digong sa ICC. Kaya napaka-imposibleng hindi yan pinapapasok ng ICC at hindi niya nakausap si Digong. Tanong ko lang. Napaka-imposible, mga kababayan. Magpaputol ako daliri kung hindi nakita ni Digong sa loob yan. Malamang sa malamang, nakatikim ng masarap na salita yan. Imposibleng hindi nakapasok yan. Si Trillanes ang isa sa complainant. Kaya napaka-imposible na hindi papasukin ng ICC si Trillanes at harapin si Digong. Hindi kaya isa sa kadahilanan na si Digong nung nasilip na nandyan si Trillanes, bumulagta. Nagtatanong lang po. Baka nang gigigil, hinaiblad, putang ina mo, bakit nandito ka? Ikaw ang may kasalanan kung bakit nandito ako. So, yun pa lang. Ibig sabihin, hindi si Digong nag-ulyanin. Kasi bakit? Nung nakita si Trillanes, bumalik ang isip Diba? Basahin ko muna yung balita. Relax lang. Trillanes says Rodi Duterte still in ICC detention as BP Sara raises health concern. Ito pa yung sunod. Former Senator Antonio Trillanes IV has dropped a casual update about former President Rodrigo Duterte while on visit to The Hague, Netherlands. Ayan na nga. Trillanes posted a snapshot outside the International Criminal Court or ICC on social media on Saturday, telling the public that former President Rodrigo Duterte remains in detention. Diba? So hindi kaya totoo or hindi kaya posible
na nagkita si Digong at si Trillanes doon sa loob kaya nahimatay. Kasi napaka-imposible mga kababayan. Napaka-imposibleng hindi papasukin si Trillanes. Si Trillanes nga ang complainant. Di ba? Si Trillanes ang nag-file ng kaso niyan sa ICC. Kaya bakit pagbawalan ng ICC si Trillanes na pumunta doon at silipin si Digong? Hindi man natin nakita yung pangyayari, imaginein na lang natin. Malay natin, sabi ni Trillanes, total, nandito naman ako. Total, ako naman yung complainant. Pwede ko ba siyang silipin? Baka ganun ang mga senaryo. Baka ganun ang cases. Di ba? Meron pang nag-message, Kent, ang misis ni Marcoleta sa mga diskaya sabit. Kaya pala protective. Panoorin mo ang vlog ni Attorney Claire Castro mamaya. Nako, eto na nga. Actually, nabasa ko po yan kanina. Kita ninyo mga kababayan, hindi kaya sumilip si Sentry doon, nakita ni Digong, bumulagta bigla. Kasi sa totoo lang mga kababayan, si Harry Roque na nagsabi, kaya daw si Digong pumayat. Kaya daw si Digong ay na-stress. Bakit? Kasi sa Pilipinas, respetado si Digong. Sa Pilipinas, kinakatakutan si Digong. Pero ang isip daw ni Digong nung nasa loob ng kulungan, pinagtawanan daw siya ng mga tao na ina-under-under niya. Isa yan sa sinasabi ni Harry Roque. Okay, pakita ko sa inyo sa TikTok ha, pakinggan ninyo. Harry Roque. Digong payat. Pakinggan niyo sabi ni Harry Roque. Akala ng mga Marcoses, dahil pinakulong nila si Tatay Digong, magtatagumpay sila sa kanilang kagustuhan sa manatili sa pwesto forever. Pakinggan ninyo. Marcos part 2, Marcos forever. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Digong sa dahig, dahil sa ginawa mong pangingid dapat papapunta sa kanya, magtatagal pa kayo? Magdasal ka na tumababuli si Tatay Digong dahil pag siya'y patuloy na pumayat at may mangyari sa kanya, tapos na ang inyong pamilya. Kung nung una, kayo'y nakapunta pa ng Hawaii, baka hindi na kayo makaalis ng Pilipinas at magharumintado na ang Pilipino. Hindi ko sinasabi na gawin yan ng ating mga kapwa Pilipino. Pero hindi ko imposible yan na batuhin na kayo ng mga taong bayan pag may nangyari kay Tatay Digong dito sa dahig. Mali kayo kung sa akala ninyo na wala ng problema sa inyo sa pamamagitan ng pagkikidnap nyo papunta ng dahig si Tatay Digong. Pag may nangyari, pangungot yan sa inyong lahat at sa mga henerasyon na darating ng Marcos, hindi kayo patatawarin ng sambayan ng Pilipino. Tandaan nyo yan. Mag-aral ka ng kasaysayan. Paano naging katapusan ni Muammar Gaddafi sa Libya? Hindi malayo. Ganyan din ang gagawin sa inyo. Harry Roque, magkaiba si Gaddafi, magkaiba si Marcos. Si Gaddafi kasi nag-martial law. Si Marcos kasi ngayon hindi nangingialam sa gulo. Bobo ka lang. Pero hoy, Junior, sa tingin mo kung may mangyari kay Tatay Junior, dahil sa ginawa mong kapalaran naman ni Tatay Digong, hindi lang yan masakit dahil nalabag ang karapatan niyang pangtao to due process. Politiko po, yung Article 59 ng Rome Statute na requirement na dapat iharap siya ay ang pangunahing kadahilanan ay para masiguro na maprotektahan ang kanyang karapatang pangtao. Dahilan ng pagpayat. Pero, mas importante dyan, ay yung paglabag sa soberenya ng Pilipinas. Yan po talaga ang masakit kay Tatay Digong. Hindi na bali siguro yung kanyang nararanas ngayon ng pagkakakulong Kaya niya yun. Ang hindi niya matanggap, yung nabaliwala, yung soberenya at pagiging independyente ng Pilipinas, yun ang kumakain sa kanyang damdamin. Yun ang dahilan kung bakit pumapayat siya. Dahil mali, dahil mahal niya yung Pilipinas, dahil nababaliwala yung mga buhay na binuwis ng ating mga ninuno para tayo maging malaya at independyenteng bansa. Wow! At yan ang dahilan kung bakit kahit ikaw ay dilawan. Ano daw?
Kaya nangangayayat si Digong kasi pinagtatawanan siya ng mga inaapakan niya noon at inahayaan daw na maapakan ang soberenya ng ating bansa. Samantalang yung West Philippine Sea, sabi niya, buhangin lang yan, hayaan nyo na yung kamkami ng China. Asan yung soberanyang sinasabi mo? Diba? Yung sinabi mo, na kaya pumayat si Digong kasi nagwo-worry siya kasi yung soberanya natin ay naagaw ng mga dayuhan. Putang ina, pinamigay nga niya yung West Philippine Sea kasi buhangin lang. Baka naman, Rocky, nangaginip ka. Anong sabi ni Digong? Maglapag ako ng isang batalyong sundalo, police, marines. Mamamatay lang lahat yan. Buhangin lang yan. Ibigay nyo na yan. Tapos soberanya. Tangina mo, Roque. Umuwi ka ng Pilipinas. Tangina mo. Yun ang totoo, mga kababayan. Kita ninyo? Si Sentry. Nandun. Kita nyo. Pinaliwanag pa mismo dito ni Trillanes. Ito pa. Relax lang po. Nasa loob pa si Dots. Naghahanap buhay lang ang abogado niya. Di ba? Ikaw ba naman, 150 million a month? Malamang gagawa ka na maganda. Trillanes wrote on Facebook, in social media post came after Vice President Sara Duterte blasted the ICC for the unjust and inhuman detention of her father amid his health condition. Citing information from the hospital sources, she claimed he was found unconscious in his cell, sa kulungan daw, and had to undergo medical test accusing the ICC for failing to keep himself. The family was not informed of the accident and no explanation was given. Diba? Hindi daw ini-inform yung pangyayari kay Digong na pagbulagta at nawala ng malay. Nakalagay pa dito, no explanation was given, sabi ni Sara. These alarming developments raise grave concern about the capacity of the ICC to guarantee the security and safety of BRRD. Ayan na. So, kung sabi ni Sara, wala daw explanation at hindi daw in-inform sa pamilya. So, ibig sabihin, nagtatanong lang po, hindi kaya nakita ni Digong si Trillanes, kaya siya inatake, kaya bumulagta? Hindi kaya si Trillanes, sinabihan si Digong doon, ayan ka, eto ka, ayan, hindi kaya ganon? Hindi kaya inasar-asar ni Trillanes doon, kaya inatake, bumulagta? Mga kababayan? Ay, nako. Ito, ulitin ko napaka-imposibleng hindi papasukin si Trillanes at bisitahin si Digong. Si Trillanes po ang complainant. So malamang sa malamang, papayagan ng ICC pumasok yan kahit silipin lang, hindi sila mag-usap. Tignan nyo. Napaka-imposible naman. Kung tsaka mag-post si Trillanes, tsaka si Digong mabulagta. Katagal-tagal niya, hindi bumulagta. Tapos ngayon nandun si Sentry, tsaka nabulagta, hindi kaya na high blood? Hindi kaya nung nakita niya si Trillanes at sinabihan ni Trillanes, ito, hampasin mo ko microphone. Hindi makahampas. Nakulong. Baka ginanon ni Trillanes. Kaya inatake, bumulagta. Baka sinabi ni Trillanes, yabang ka noon, yabang mo. Ayan ka ngayon, di ba? Tingnan mo, kayabangan mo. Ayan, di ba? Ayan. Ayan bumulagta. Tumumba. Tumba. Ayan, baka ginanon-ganon ni Sentry. Di ba? Bumulagta. Inatake na nga nung papipirmahin lang ng Weber. Gumaganon na nga. Ay sus, gumaganon nga Doon pa kaya, baka ginanon ni Trillanes, nakulong. Kumusta Dots? Kumusta buhay? Okay ka lang? Nakatayo ka lang, kalulo ka pa. May pintanil pa ba dyan? Baka ginanon, wala na. Yung jowa mo, kinuha na ni Ipe. Niyakap na ni Ipe, durog na. Wala na, inamoy-amoy na ni Ipe. Yung bagoong ng jowa mo, inamoy na ni Ipe. Bumulagta. Yan. Yung anak mo, di naman nanalo yan. Yung anak mo, may imbestigahan yung 51 billion. Diba? Kita ninyo. So yun lamang po mga kababayan, yung ating live ngayon.
So, mamaya, live tayo ulit ha. Abangan nyo po yan. Ako, ang daming ano ngayon. Ang daming pag-uusapan. O, mga DDS, yung tatay ninyo na hindi nyo kamukha, bubulagta. O, ano ngayon? Mga DDS, yung tatay ninyo na hindi nyo naman kamukha, bumulagta. Naku, baka sunod yan. Pag bumulagta yan, bagok yung ulo niyan, patay. Na? Wag na kayo mag-expect mga DDS, mamamatay na yan si Digong. Mamamatay na talaga yan. Buti nga kanina siguro bumulagta doon lang sa higaan. Paano kung sa sunod bumulagta at napalo yung ulo sa sahig na bagok? Patay! Na? Kaya magdasal kayo. Wag sa Panginoon. Sa iba na lang. Minura ni Digong eh. Ibang Panginoon, tawagin nyo si Abraham. Doon kayo kay kay Poseidon, doon kayo kay Leonidas at kay Hercules. Doon kayo kay Zeus. Doon kayo magdasal kay Zeus, wag kay Jesus kasi minura ni Digong eh. Manalangin kayo sa mga puno ng balite, di ba? Sa mga malalaking puno ng akasya, doon kayo magdasal. Tapos sabihin nyo, sana sunod hindi mabagok, sana tuluyan na. Yan, kita ninyo. Ayan, mga DDS, tatay kayo ng tatay, hindi nyo naman kamukha si Sarah. Ayan, kapal na mukha ninyo. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po. Kita po tayo ulit mamaya sa ating live, 8:30. Ayan, maraming salamat. Sa puno ng balite kayo magdasal mga DDS. Doon sa mga malaking puno ng akasya, kaya malay nyo, mayroong pukyutan, pag nakagat kayo, dininig na ang panalangin ninyo. Lord, sa puno ng akasya, kung sino ka man dyan, kung may kapri man dyan or may agta, ipagdasal nyo po si Tatay Digong na sunod atakihin, hindi mabagok. Kapag kinagat kayo ng pukyutan, ibig sabihin, dininig na ang dasal ninyo sa puno ng balite. Kasi hindi naman po pwede magdasal kay Jesus, minura ni Digong eh. Bawal na kayo magdasal kay Jesus, minura na niya ni Digong. Diba? Diyos ko. So yun lang. Maraming salamat po mga kababayan.